Tuloy-tuloy pa rin ang budget deliberations ngayong araw sa Kamara. Ito'y kahit sinubukan ng House Party leaders kahapon na irekomendang ibalik muna sa DBM ang 2026 National Expenditure Program. Sa ngayon, nagkasundo na ang liderato ng Kamara at DBM na aayusin na lang nila ng Budget Department ang mga gusot sa panukalang pondo. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic, binawi na nga ng House Party leaders ang kanilang rekomendasyon na ipabalik muna sa DBM ang 2026 National Expenditure Program. Pagtitiyak naman ng liderato ng Kamara, sisiguraduhin pa rin nila na maayos at malinis sa anumang anomalya ang ipapasa nilang budget proposal. Kung kahapon sama-sama pang inanunsyo ng House Party leaders ang kanilang rekomendasyon na ibalik muna sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program dahil sa iba't ibang issue ukol sa nilalaman nito, ngayong araw binawi na ng grupo ang rekomendasyon na yan at sa halip ipinagpatuloy pa rin ng House Committee on Appropriations ang kanilang budget deliberations. Ayon kay Appropriations Vice Chair Jose Alvarez na isa sa mga nasa likod ng rekomendasyon, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi sa kanila na ituloy na lang ang budget briefings. Nagsabi na rin daw kasi ang DBM at DPWH na ayusin na lang nila ang gusot sa budget proposal. Sinigundahan din niya ni Appropriations Chair Micaela Swansing kasabay ng pagsasabing kung naaprubahan man ang rekomendasyon, hindi rin naman ito iligal. On the part of the House, I believe yesterday our legal affairs in the House has already given the position, which is there is no legal basis for in terms of a prohibition of a return. So in terms of legality, actually, walang nakikitang legal impediment. Pero of course, given that we also want to make sure that the budget is passed on time. So we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Kaya yun yung ating ginagawa na tuloy-tuloy pa rin yung ating budget deliberation. 9 o'clock kagabi, tumawag na sila na sila na lang pupunta rito at aayusin nila. Yung DBM po? Si Secretary Vince at saka si Sigmina. So sir, binawi na yung recommendation na ibabalik yung NEP sa DBM? Hindi na muna sila nakiusap na dito na tuloy na lang para hindi na magahol sa panahon. But we gave them 10 days to do it. May feedback po ba si Speaker about this? Siya tinawagan nila kagabi. Tinawagan din kami na tuloy na lang. Kasi kami ayaw na naman sana ipatuloy ito eh. Hanggang hindi nila makorek yan. Sa panig ng liderato ng Kamara, tiniyak naman ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na mananatili ang kanilang pagtutok sa proposed 2026 national budget para matiyak na tunay itong tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino at malinis sa anumang anomalya. Kumpiyansa rin si Abante na ipapasa pa rin ang budget bill on time. It appears that the committee is still confident that they can still meet the timeline na tinitignan ng House para ma-approve ang GAB. Nakita naman natin kung gaano kabilis din yung developments dun sa pag-express ng sentiments ng party leaders, dun sa pag-finding ways where we can address the issues ng mga party leaders. So we're still gonna wait kung ano pa yung mga magiging susunod na hakbang. But tuloy-tuloy ang trabaho ng Committee on Appropriations to ensure na may matatapos natin to dun sa time na in-identify nila. And again, kung magkaroon man ng adjustments, nagsabi din ng ibang party leaders that they're willing to work overtime for this. Angelic, kanina nga sa press conference ay natanong din si spokesperson Princess Abante patungkol naman kay Ako Bicol Party List Representative Saldico dahil nga isa rin siya sa na-issue dito nga sa budget proposal dahil siya
ang chairman ng House Appropriations Committee noong nakaraang kongreso. At kinumpirma nga ni Attorney Princess Abante na siya ay kumuha ng travel authority at sa ngayon ay nasa Amerika para sa medical reasons. Pero ang tinanong nga kung hanggang kailan siya doon at iba pang detalye ukol dito, pero kumukuha pa ng iba pang detalye ang tagapagsalita ng Kamara ukol dyan. Angelique? Yes, Mela. Tama ba, bukas haharap sa budget deliberations ang mga opisyal ng DPWH at tuloy ba yan bukas kahit inaayos pa ang budget items nila? Angelique, yan nga rin yung malaking tanong ng media ngayon kasi kung tuloy-tuloy pa rin yung budget deliberations pero nakita nga ng mga kongresista na may problema rito, paano yung mangyayari? Sa ating panayam kanina kay Congressman Jose Alvarez na bahagi nga rin ng House Committee on Appropriations, ang sinasabi niya, ang deklarasyon kasi ng kanilang komite at ng liderato na rin ng Kamara ay tuloy-tuloy yung mga magiging budget hearing. So inaabangan natin ngayon, Angelique, kung magkakaroon ng bagong anunsyo. Pero sabi nga ni Congressman Alvarez, kung maiipit man yung DPWH dahil may mga kailangan silang ayusin, dahil nga dito sa development sa budget, ay maaaring ma-move sa Monday o iba pang araw yung schedule nga ng DPWH budget deliberations. Pero Angelique, sa ngayon ay naghihintay pa rin tayo ng magiging update ukol nga dito dahil nga may mga pagbabago nga dito nga sa mga usapan nila patungkol sa 2026 budget proposal. Ang tinitiyak naman ni Attorney Princess Abante ng tagapagsalita nga ng Kamara ay ano mang mangyari, talagang bubusisiin yung mga nakitang irregularidad sa 2026 budget proposal para hindi na ito maipagpatuloy at hindi na ito maisama nga sa budget bill. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.